Ang salamin na pinagmumultuhan ng isang demonyong mamamatay tao na nanghuhuli sa sino mang tumingin dito. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang gwardya na nagngangalang Gary Lewis na tumatakbo ng may takot patungo sa isang istasyon sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at ang kanyang mga galaw ay nagpapakita na sinusubukan niyang tumakas mula sa isang bagay na hindi nakikita. Sa isang estado ng takot, naghanap si Gary ng isang lugar na mapagtataguan hanggang sa wakas ay makapasok siya sa isang bakanteng silid na walang laman kundi isang malaking salamin. Sa halip na makaramdam ng kaligtasan, tumayo siya sa harap nito at nagmakaawa sa sarili niyang refleksyon na para bang may kontrol ito sa kanyang buhay at kamatayan. Titindi ang tensyon nang biglang mabasag ang salamin at kalaunan ay mabasag ng hindi nagagalaw. Mula sa loob ng refleksyon, ang imahe ni Gary ay nagsimulang gumalaw ng hindi naaayon sa kanyang totoong katawan, pumulot ng isang piraso ng salamin at gumawa ng isang aksyon na humantong sa pagkamatay ni Gary sa totoong mundo. Ang kwento ay lilipat kay Ben, isang dating detective ng pulisya na ang buhay ay gumuho dahil sa kanyang alkoholismo. Noong nakaraan, habang lasing at hindi lubos na namamalayan ang kanyang mga ginawa, aksidenteng nabaril ni Ben ang isang kapwa-opisyal, isang insidente na agad na tumapos sa kanyang karera. Simula noon, ang kanyang buhay ay naging magulo. Hindi na kayang tiisin ng asawa niyang si Amy ang kanyang ugali at hiniling na itigil na niya ang pag-inom kung gusto niyang ayusin ang kanyang buhay. Umabot pa nga sa pagbabawal sa kanya na makita ang kanilang mga anak na sina Michael at Daisy, hanggang sa tunay siyang magbago. Dahil natanto niya ang kanyang mga pagkakamali at halos nawala na ang lahat, pumayag si Ben na sumailalim sa therapy upang malampasan ang kanyang adiksayon, kahit na nangangahulugan ito ng pansamantalang pagkawalay sa kanyang pamilya. Sa panahon ng kanyang paggaling, nanatili si Ben sa apartment ng kanyang kapatid na si Angela kung saan matyaga nitong sinusuportahan ang kanyang mga pagsisikap na magbago. Ang kanyang mga araw ay puno ng therapy at mga pagtatangkang buuin muli ang kanyang buhay, ngunit ang paghahanap ng bagong trabaho ay napatunayang mahirap dahil patuloy siyang tinatanggihan. Kalaunan, nagkaroon siya ng pagkakataong magtrabaho bilang isang night guard sa isang lumang gusali na tinatawag na Mayflower, na dating isang marangyang lugar ngunit nawasak ng isang malaking sunog na nag-iwan ng halos lahat ng bahagi nito na sira. Ipinaliwanag ng isang lalaking nagngangalang Lorenzo na ang gusali ay mayroon pa ring maraming salamin, kaya kinakailangang magpatrolya si Ben bawat 3 oras upang matiyak na ligtas ang lahat. Sa kanyang unang araw, nagpakita si Ben ng determinasyon na magbago sa pamamagitan ng tuluyang pag-iwas sa alak habang sinisimulan niyang magpatrolya sa madilim at tahimik na gusali. Sa loob, napansin niya ang mga hanay ng salamin na nakatayo sa gitna ng nasirang istruktura, at nang suriin niyang mabuti ang isa sa mga ito, nakita niya ang isang malinaw na bakas ng kamay sa ibabaw nito na hindi niya mabura kahit gaano pa niya subukan. Mula sa refleksyon ng salamin, nakita ni Ben ang isang pinto sa likuran niya na unti-unting bumubukas ng kusa, ngunit nang lumingon siya, ang pinto ay mahigpit pa ring nakasara. Mula sa sandaling iyon, patuloy na sinusundan siya ng mga kakaibang pangyayari, lahat ay konektado sa mga salamin, na nagpaparamdam sa kanya na parang may nagmamasid sa kanya mula sa loob ng mga ito. Nakita pa niya ang sarili niyang refleksyon na nagiging isang nakakatakot na bagay, at nasaksihan ang isang sunog na figure na lumilitaw sa salamin ng walang anumang presensya sa totoong mundo. Bagamat parang totoo ang lahat, sinubukan ni Ben na pakalmayan ang sarili sa pamamagitan ng paniniwalang halusinasyon lamang ang lahat ng ito, posibleng sanhi ng kanyang paghinto sa pag-inom ng alak. Isang gabi, nakakita siya ng pitaka sa loob ng gusali, at pagkatapos itong suriin, napagtanto niya na ito ay kay Gary Lewis, ang dating gwardya na misteryosong namatay sa simula ng kwento. Sa loob ng pitaka, nakakita siya ng isang sulat na may nakasulat na salitang Ezekiel. Pagkatapos ng kanyang shift, binisita ni Ben ang bar kung saan nagtatrabaho si Angela at ikinwento ang lahat ng kanyang naranasan sa mga nakaraang araw. Inamin na paulit-ulit siyang nakakakita ng mga bagay na walang katuturan habang sinusubukan pa ring kumbansihin ang kanyang sarili na ang lahat ng ito ay epekto lamang ng kanyang paggaling. Samantala, sa bahay ni Amy, nagsimulang kumalat ang mga kakaibang pangyayari sa pamilya nang magsimulang makaranas si Michael ng mga kaguluhan na may kinalaman sa salamin, na nagpapakita na ang takot ay hindi na limitado kay Ben, kundi nakakaapekto na rin sa mga nakapaligid sa kanya. Kinabukasan, nabigla si Ben nang makatanggap ng isang mahiwagang pakete na ipinadala sa ilalim ng pangalan ni Gary Lewis. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito at nakita ang isang tumpok ng mga lumang dyaryo,
na pawang nag-uulat tungkol sa napakalaking sunog na dating Sam-Ire sa gusali ng Mayflower, isang trahedya na kumitil sa buhay ng maraming tao at nag-iwan ng mga misteryong hindi pa nalulutas. Dahil sa pagkakatuklas na ito, lalong natitiyak ni Ben na ang mga kakaibang pangyayaring nararanasan niya ay hindi nagkataon lamang. Pagbalik niya sa trabaho, ipinaalam ni Lorenzo sa kanya na si Gary, ang dating gwardya, ay natagpuang patay sa isang nakapangangilabot na kalagayan, na lalong nagpatindi sa hinala ni Ben na ang pagkamatay ni Gary ay may kaugnayan sa mga kakaibang pangyayari sa loob ng gusali. Dahil nagtatrabaho si Amy sa isang ospital, pinuntahan siya ni Ben para makita ang bangkay ni Gary. Matapos ang ilang panghihikayat, sa wakas ay pinayagan siya ni Amy na makapasok sa morgue, kung saan malinaw na nakita ni Ben na namatay si Gary dahil sa isang malubhang sugat sa leeg na tila sanhi ng isang piraso ng salamin. Bago umalis, hiniling ni Ben kay Amy na tingnan ang lahat ng mga file ng kaso na may kaugnayan kay Gary. Pagkatapos ay ipinaliwanag na mula nang magsimula siyang magtrabaho sa Mayflower, nakakakita na siya ng mga bagay na hindi maipaliwanag sa pamamagitan ng mga salamin. Gayunpaman, tumanggi si Amy na maniwala sa kanya at ipinapalagay na nakakaranas lamang siya ng mga epekto ng withdrawal mula sa alkohol. Gayunpaman, matapos magpumilit si Ben, ipinakita pa rin ni Amy sa kanya ang mga file ni Gary. Gamit ang kanyang karanasan bilang isang dating detective, mabilis na napansin ni Ben ang kakaiba sa mga litrato sa pinangyarihan ng krimen. Ang mga piraso ng bubog na nabasag ay walang bakas ng dugo, na hindi dapat mangyari kung ang sugat ay sadyang ginawa ng sarili. Sa kabila ng kanyang pangangatwiran, hindi pa rin naniniwala si Amy sa kanya at patuloy na naghahalusinate, na nag-iiwan kay Ben na bigo habang naglalakad palayo. Kasabay nito, isa pang trahedya ang nangyari nang si Angela, kapatid ni Ben, ay makaranas ng isang nakakatakot na bagay sa sarili niyang apartment at sa huli ay binawian ng buhay sa isang kalunos-lunos na paraan. Ang kanyang mga sigaw ang nagpaalerto sa mga kapitbahay, na agad na tumawag ng pulisya. Hindi nagtagal, dumating si Ben at nadatnan ang apartment na puno ng mga tao, at pagpasok niya sa loob, nasaksihan niya ang nakapanlulumong tanawin ng walang buhay na katawan ni Angela. Dahil sa labis na pagkakasala, nakaramdam si Ben ng responsibilidad, dahil sa paniniwalang ang lahat ng nangyayari ay may kaugnayan sa kanya at sa gusali ng Mayflower. Mula sa sandaling iyon, naging determinado siyang harapin ang lahat ng mag-isa, nang hindi na isinasangkot pa ang kanyang pamilya. Taglay ang determinasyong iyon, bumalik si Ben sa Mayflower at sinubukang sirain ang lahat ng salamin, umaasang matatapos nito ang takot, ngunit nabigo ang kanyang mga pagsisikap dahil ang bawat salamin na kanyang sinira ay naibalik sa dati na parang walang nangyari. Dahil sa desperasyon, sinimulan niyang tanungin kung ano talaga ang gusto ng mga salamin, hanggang sa unti-unting lumitaw ang mga salita sa isa sa mga ito, na bumuo ng pangalang Esseker, ang parehong salitang natagpuan niya sa pitaka ni Gary. Nang mapagtanto na ito ang susi, nagsimulang magsaliksik ng mas malalim si Ben at hiniling kay Larry, isang opisyal ng pulisya, na hanapin ang pangalang Esseker sa New York, ngunit walang natagpuang kaugnay na mga tala. Sa halip, natagpuan ni Ben ang pangalang Terrence sa mga lumang archive ng pahayagan, kahit napatay na si Terrence. Ayaw sumuko ni Ben, hiniling niya kay Larry na subaybayan ang kasaysayan ni Terrence bago ito namatay, na kalaunan ay nagdala sa kanila sa isang ospital ng pag-iisip. Doon, ipinakita sa kanila ng isang doktor ang isang lumang recording ni Terrence, kung saan inaangkin niyang pinagmumultuhan siya ng isang bagay na nagmumula sa mga salamin at ito ang responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa at mga anak. Nang marinig ito, nakumbinsi si Ben na ang parehong banta ay nakatarget na ngayon sa sarili niyang pamilya. Nang hindi nag-aksaya ng oras, nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Amy upang protektahan sila, at pagdating, agad niyang tinanggal ang lahat ng salamin na kaya niyang igalaw at pininturahan ang mga hindi mag-alaw, umaasang mapipigil ang anumang nasa likod nila. Ang kakaibang kilos ni Amy ay ikinabahala ng kasambahay ni Amy, na mabilis na tumawag kay Amy sa trabaho, na nagudyok sa kanya na umuwi at nadatnan si Ben na kumikilos sa paraang sa tingin niya ay ganap na hindi matatag. Ipinapalagay niya na apektado ang pag-iisip ni Ben dahil sa paghinto sa pag-inom ng alak, habang desperadong sinusubukan ni Ben na kumbensihin siya na ang mga refleksyon sa mga salamin ay maaaring makapinsala sa mga tao. Nang tumanggi pa rin siyang maniwala sa kanya, sinubukan ni Ben na patunayan ito sa pamamagitan ng pagbaril sa isang salamin, na inaangkin na ito ay mababalik sa dati, ngunit pagkatapos maghintay, walang nangyari, na lalong nagpasiguro kay Amy na may mali sa kanya.
Dahil sa pakiramdam na lubos na nag-iisa at walang naniniwala, umalis si Ben ng bahay, at habang nasa daan, muntik na siyang ma-accident nang makita niyang biglang lumitaw ang mga refleksyon ni Angela sa rearview mirror ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay bumalik si Ben sa gusali ng Mayflower, determinadong hanapin ang mga kasagutan sa lahat ng gumugulo sa kanya. Habang dinalugad ang mga lugar na hindi pa niya napupuntahan noon, natuklasan niya ang isang nakatagong daan patungo sa isang antas sa ilalim ng lupa. Doon, napagtanto niya na ang gusali ay may mas madilim na nakaraan kaysa sa kanyang inaakala, dahil ito ay dating isang ospital para sa mga nag-iisip na tinatawag na Street Matthews. Ang tuklas na ito ay nagpapalakas sa kanyang paniniwala na ang lahat ng takot na kanyang nararanasan ay may kaugnayan sa kasaysayan ng gusali. Habang patuloy siyang naghahanap, natagpuan ni Ben ang isang lihim na silid na napapalibutan ng mga salamin, na nakakumbinsi sa kanya na papalapit na siya sa katotohanan. Agad niyang kinontak si Larry at hiniling dito na maghanap ng mga talaan ng mga pasyente at kawani mula sa Street Matthews, dahil sa hinala na ang pangalang SA Care ay maaaring may kaugnayan sa nakaraan ng lugar. Ipinaliwanag ni Larry na mahigit 50 taon nang sarado ang ospital, ngunit kung opisyal na itong nag-ooperate noon, dapat ay nasa archive pa rin ng pulisya ang mga record. Nang hindi nag-aksaya ng oras, palihim na kinuha ni Larry ang mga file at dinala ang mga ito kay Ben. Pagkalipas ng ilang oras, nakakita siya ng mahahalagang dokumento, kabilang ang file ng isang pasyenteng nagngangalang Anna SA Care, at isiniwalat na bukod sa sunog, nagkaroon din ng malawakang pagpatay sa ospital na kumitil sa buhay ng maraming pasyente at kawani. Habang mas maingat na pinag-aaralan ni Ben ang mga file, napansin niya ang mga hindi pagkakapare-pareho sa mga tala ni Anna na hindi tumutugma sa takbo ng panahon ng trahedya, na nagtulak sa kanya upang mapagtanto na nakalabas na ng ospital si Anna bago pa man mangyari ang insidente, na nangangahulugang malamang na buhay pa ito. Mas lalong tumindi ang hinalang ito nang ipakita ni Ben ang larawan ni Anna sa isa sa mga salamin, at tila ipinahihiwatig ng refleksyon na nasa isang lugar siya sa labas ng New York. Walang pag-aalinlangan, nagpasya si Ben na hanapin siya. Samantala, sa bahay ni Amy, isa na namang kakaibang pangyayari ang naganap nang makita ni Amy si Michael na may kausap na salamin, at pagkaalis nito, napansin niya na ang refleksyon nito ay hindi tugma sa kanya. Sa wakas ay nakumbinsi ni Amy si Michael na totoo ang lahat ng sinabi ni Ben, kaya agad niya itong tinawagan at pinauwi. Bumalik si Ben, at magkasama nilang sinubukang protektahan ang pamilya sa pamamagitan ng pagtakip ng pintura sa lahat ng salamin sa bahay at pagtakip ng dyaryo sa mga bintana para maalis ang anumang refleksyon. Pagkatapos ng lahat, humingi ng tawad si Amy dahil sa hindi niya paniniwala sa kanya, habang si Ben naman ay nakokonsensya dahil sa pagdadala ng panganib sa kanilang buhay, at binalaan niya itong laging manatiling malapit sa mga bata at huwag silang hayaang magkahiwalay. Dahil alam niyang ang tanging paraan para matigil ang lahat ay ang hanapin si Anna, humingi ng pahintulot si Ben kay Amy na umalis at hanapin ito. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating si Ben sa tahanan ng pamilya Esseker, kung saan niya nalaman ang tungkol sa nakaraan ni Anna. Mula pagkabata, kilala si Anna bilang mahirap kontrolin at madalas magpakita ng marahas na pag-uugali, na siyang dahilan kung bakit napilitan ang kanyang pamilya na ikulong siya upang maiwasan ang anumang pinsala. Kalaunan ay nakuha ng kanyang kondisyon ang atensyon ng isang doktor na nagngangalang Cain, na nagdala sa kanya sa Street Matthews para sa paggamot. Matapos nasuri si Anna na may sakit sa pag-iisip at inilagay sa isang espesyal na therapy na kinabibilangan ng pag-iisa sa kanya sa isang silid na puno ng mga salamin sa loob ng ilang araw. Matapos sumailalim sa paggamot, biglang nagbago ang kanyang ugali, at idineklarang magaling na siya, ngunit mula noon, nagsimulang maganap ang mga kakaibang pangyayari na may kinalaman sa mga salamin kapwa sa ospital at sa iba pang lugar. Ipinaliwanag ng kapatid ni Anna na kahit nakauwi na siya, nagpatuloy pa rin ang mga kaguluhan sa mga salamin sa kanilang bahay, na humantong sa pamilya na ipadala siya sa isang monasteryo na tinatawag na Street Augustine, isang lugar na ganap na walang salamin, sa pag-asang mapanatili siyang ligtas. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Ben ang kanyang paglalakbay patungo sa monasteryo, at pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na paglalakbay, sa wakas ay nakilala niya si Anna. Sinubukan niya itong kumbansihin na bumalik sa ospital para matigil na nila ang takot, ngunit tumanggi ito dahil takot na takot siya sa kung ano ang nasa loob ng mga salamin. Sa kanilang pag-uusap, isiniwalat ni Anna ang katotohanan na ang kanyang naranasan noong bata pa siya ay hindi lamang isang sakit sa pag-iisip, kundi sinapian siya ng isang makapangyarihang
Nilalang. Nang ilagay siya sa isang punong silid habang nasa therapy, umalis ang nilalang sa kanyang katawan at nakulong sa loob ng mga salamin. Mula sa sandaling iyon, hindi na apektado si Ana, ngunit ang takot ay kumalat sa mga salamin sa ospital, na humantong sa kaguluhan, pagpatay, at sunog. Kahit na nakauwi na, patuloy pa rin siyang sinundan ng nilalang sa mga salamin, kaya naman sa huli ay ipinadala siya ng kanyang pamilya sa isang lugar na ganap na malaya mula sa kanila. Iginiit ni Ana na ayaw na niyang bumalik dahil natatakot siyang baka maabot siya muli ng mga ito, ngunit si Ben, na walang ibang pagpipilian at naniniwalang nasa panganib ang pamilya nito, ay nagmakaawa sa kanya na tumulong. Nang tumanggi pa rin siya, napilitan si Ben na gumawa ng isang desperadong hakbang at tinutukan siya ng baril, pinasama siya sa kanya dahil naniniwala itong siya lang ang makakapigil sa takot na nagmumula sa mga salamin. Sa huli, napilitan si Ana na bumalik sa street. Matthews kasama si Ben, kahit na halata pa rin sa kanya ang takot. Kasabay nito, sa bahay ni Amy, mas lalong naging tensyonado ang sitwasyon ng magising si Amy at mapagtanto na wala na si Michael sa tabi niya. Nagsimulang matarante si Amy nang buksan niya ang pinto at madatnan niyang binaha ang buong bahay, na lumilikha ng mga refleksyon sa halos bawat sulok. Mas lalong nagiging mapanganib ang banta, dahil maaari nang lumitaw ang mga refleksyon kahit saan. Mabilis na ikinulong ni Amy si Daisy sa isang silid na walang salamin, pagkatapos ay desperadong sinubukang hanapin si Michael. Ngunit bago pa man niya ito maabot, hinayla siya ng nilalang papunta sa refleksyon ng tubig, na parang hinihila siya palayo sa totoong mundo. Samantala, nang dumating sina Ben at Ana sa gusali, mas lalong naging hindi natural ang kapaligiran, na para bang matagal nang inaasahan ang presensya ni Ana. Pagpasok nila sa silid na puno ng salamin, si Ana ang naging sentro ng lahat ng nangyayari roon, at gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya, sinubukan niyang harapin ang puwersang nagtatago sa loob ng mga salamin at pigilan itong manakit ng iba. Umabot sa sukdulan ang tensyon nang biglang mabasag ang lahat ng salamin sa loob ng Mayflower. Sa sandaling iyon, sa bahay ni Amy, muling lumitaw si Michael, na sa wakas ay nakalaya na mula sa impluwensya ng nilalang, at sina Amy, Michael, at Daisy, ay nagyakapan ng may ginhawa, nagpapasalamat na magkasama pa rin sila. Gayunpaman, hindi maganda ang naging resulta sa loob ng gusali, dahil ang nilalang na nakulong sa loob ng mga salamin ay nagsimulang magpakita sa pamamagitan ng pagsakop sa katawan ni Ana. Nang makita ito, walang nagawa si Ben kundi harapin si Ana, na wala na sa sarili. Nagtapos ang komprontasyon nang mapigilan siya ni Ben, ngunit nagdulot ito ng matinding pagkawasak na naging sanhi ng pagguho ng gusali. Ang mga nahuhulog na kalat ay nagbaon kay Ben sa ilalim ng mga guho, na nag-iwan sa kanya na nakulong sa loob ng nawasak na istruktura. Pagkalipas ng ilang panahon, nagkamalay si Ben at nagawang gumapang palabas mula sa ilalim ng mga guho, sinusubukang tumakas mula sa gusali, ngunit parang may mali dahil walang tumulong sa kanya. Habang lumilingon siya sa paligid, napansin niyang tila baligtad ang lahat, na parang nakikita niya ang mundo mula sa kabilang panig. Nang sinubukan niyang tingnan ang kanyang refleksyon, napagtanto niyang hindi ito lumilitaw, at sa sandaling iyon, naunawaan ni Ben na siya ngayon ay nakulong sa loob ng mundo ng salamin. Samantala, sa totoong mundo, isang huling palatandaan ang lilito ng unti-unting nabubuo ang bakas ng kamay ni Ben sa ibabaw ng salamin, na nagpapatunay na siya ay nabubuhay pa rin, ngunit wala na sa mundong kasama ang mga taong mahal niya, at dito nagtatapos ang kwento.